Ang dating show serial killer. September 13th, 1978. Nanunood ang milyon-milyong tao ng show na The Dating Game. Isang dating show kung saan isang bachelorette ang mamimili mula sa mga bachelors na magpapakilala sa kanya. Sa araw na iyon, ang swerteng bachelorette na mamimili ng kanyang makakadate ay si Cheryl Bradshaw, isang drama teacher, at isang lalaki ang nag-stand out mula sa grupo. Matangkad, matikas ang katawan, may mahaba at makapal na buhok, may itsura at higit sa lahat, may kakaibang charm. Isa siyang photographer na mahilig sa motor at skydiving tuwing may libre siyang oras, at ang lalaking iyon ay si Rodney Alcala. Bukod sa kanyang pisikal na anyo, mas napansin din si Alcala dahil sa kanyang witty na mga sagot. Noong tinanong siya ng bachelorette kung anong klaseng pagkain siya na pwedeng iserve sa mga tao, sumagot si Alcala na isang poging saging. Balatan mo ko. Humagulgol sa tawa ang bachelorette habang nagpaulan naman ng palakpakang audience. Dahil dito, walang nagulat nang si Alcala ang napili ni Bradshaw. At ang premyo, isang date na may free tennis lessons at libreng pagbisita sa Magic Mountain na lahat ay sagot ng dating show. Nakahanda na ang lahat para sa date, pero sa huling minuto, nag-cancel ang bachelorette. Ayon sa kanya, kahit charming at may itsura, tila may napansin siyang kakaiba sa napili niyang bachelor. Tila may tinatago itong nakakatakot. Si Rodney Alcala ay ipinanganak noong August 1943 sa San Antonio, Texas, at ang pangatlo sa apat na anak nina Raul at Ana Maria Alcala. Lumaki na tila isang normal na bata si Rodney at nakilala para sa kanyang talino at talento. Sa katunayan, ayon sa datos, nasa 135 ang kanyang IQ. Nag-aral siya sa mga private schools ng Los Angeles kung saan siya ay miyembro ng Yearbook Planning Committee at nasa track at cross-county teams. Noong 1961, sa edad na 17, pumasok si Alcala sa US Army kung saan naging paratrooper siya at nagsilbi bilang isang clerk. Dito na napansin ang kanyang kakaibang pag-iisip. Sa kanyang pagsaserbisyo, ilang beses siyang naparusahan dahil sa kanyang hindi magandang asal sa mga batang babae. Sa katunayan, ayon sa kanyang mga kasamahan, si Alcala ay manipulative, mapaghiganti at higit sa lahat, madalas ay hindi sumusunod sa mga utos ng kanyang superiors. Noong 1964, habang nasa US Army, nagkaroon ng nervous breakdown si Alcala at biglang naglaho. Mula sa Army base, nagpunta si Alcala sa bahay ng kanyang ina. Noong bumalik siya, chinek siya ng military psychiatrist at doon nalaman na mayroon siyang antisocial personality disorder, isang depekto ng pag-iisip ng isang tao kung saan wala siyang pakialam sa mga taong nasa kanyang paligid. Dahil dito, na-discharge si Alcala sa Army. Pagkatapos ma-discharge sa Army, dito na sinimulan ni Alcala ang malalagim na bagay na nagpakilala sa kanya sa buong mundo. September 25, 1968, Los Angeles. Naglalakad si Tali Shapiro, isang 8 taong gulang na bata, papunta sa eskwelahan nang biglang may humintong sasakyan sa kanyang tabi at tinawag siya. Pagbaba ng bintana, nakita ni Shapiro si Rodney Alcala. Tinanong siya ni Alcala kung gusto ba niyang ihatid na lang siya nito papuntang eskwela, pero umayaw ang bata. Ilang beses pinilit ni Alcala si Shapiro hanggang sa nabanggit nito na kilala niya ang mga magulang ng 8-year-old, kaya sumakay ito sa sasakyan. Nakumbinsi ni Alcala si Shapiro na magpunta sa kanyang apartment nang sinabi niyang may ipapakita siyang picture. Sa kabutihang palad, nakita ng isang dumadaan na motorist na si Donald Haynes ang pangyayari at sinundan ng dalawa pabalik sa Hollywood apartment ni Alcala. May masamang kutob si Haynes kaya agad siyang tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis sa kanyang apartment, sinubukan ni Alcala na patagalin ang pagpapapasok sa mga ito sa loob hanggang sa hindi na niya napigilan ng mga ito at tumakbo palabas si Alcala. Napagdesisyonan ng mga pulis na hindi nahabulin si Alcala dahil hindi nila alam ang kondisyon ng bata sa loob at pagpasok nila, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nakahiga ang katawan ng batang si Tali Shapiro, puno ng mga pasa at napapaligiran ng kanyang sariling dugo pagkatapos niyang pagsamantalahan at paulit-ulit na hampasin ni Alcala ng steel bar. Nakoma si Shapiro ng 32 days, pero sa awa ng Diyos ay nabuhay ito pagkatapos ng ilang buwang recovery. Upang maiwasan ng mga otoridad, umalis si Rodney Alcala sa California at nagpunta sa New York. Nag-enroll siya sa NYU at nagpakilala bilang John Berger.
at dito niya tinuloy ang kanyang masamang gawain. Noong June 12, 1971, ayon sa mga datos, nakilala ni Alcala si Cornelia Criley, isang 23-year-old na flight stewardess habang lumilipat ito sa kanyang bagong apartment sa 427 East 83rd Street. Tinulungan ni Alcala si Criley na ipasok ang kanyang mga gamit sa bagong bahay nito at doon niya ginawa ang kanyang krimen. Nakita na lang ng mga pulis ang patay na katawan ni Criley at ang nylon stockings nitong nakatali sa leeg. Ito ang ginamit ni Alcala upang sakalin si Criley pagkatapos niyang pagsamantalahan ito. Lumipat na naman si Alcala pagkatapos ng kanyang krimen at nagtrabaho siya sa New Hampshire Arts Camp. Iniba niya ng konti ang kanyang pangalan at nagpakilala bilang John Berger. Nagtrabaho siya sa camp bilang isang counselor ng mga bata at mahuhulaan mo na siguro ang masama niyang plano. Habang naglalakad ang dalawang campers, nakita nila ang 10 most wanted fugitives ng FBI at nagulat sila sa kanilang nakita. Isa sa mga litrato ay ang mukha ng kanilang bagong counselor, si Mr. Berger. Alam na pala ng FBI ang kanyang mukha para sa kanyang krimen sa 8-year-old na si Shapiro at nakita na nila ang kanilang hinahanap. Agad na inaresto si Alcala at dinala siya pabalik sa California. Dito na sana matitigil ang kanyang krimen pero hindi nakulong ng matagal si Alcala. Sa grabe ng trauma na natamo ni Shapiro, hindi na pumayag ang kanyang mga magulang na mag-testify siya sa kaso. Nasentensyahan lamang ng 3 taon na pagkakakulong si Alcala para sa kasong child molestation at nakalaya pagkatapos ng 34 months dahil sa parole. 2 buwan lamang pagkatapos niyang makalaya, naaresto na naman si Alcala para sa pag-assault sa isang 13-year-old na batang babae pero nakalaya na naman siya pagkatapos ng 2 taon dahil sa parole. Sa pagkakataong ito, na-register na si Alcala bilang isang registered sex offender. Pagkatapos niyang makalaya sa ikalawang pagkakataon, hinayaan ng kanyang parole officer si Alcala na pumunta sa New York at doon ay gumawa na naman siya ng isang krimen. Doon niya pinatay si Ellen Hoover, isang 23-year-old na anak ng nightclub owner. Walang sino man ang nakakita kay Alcala na kasama si Hoover. Pero natagpuan sa kanyang datebook na sa araw na nakita ang kanyang katawan, may appointment siya kasama ang isang John Berger, ang alias ni Alcala. Noong 1977, bumalik na naman si Alcala sa Los Angeles, palipat-lipat ng lugar para hindi siya maabutan ng mga otoridad. Nagtrabaho siya bilang isang typesetter sa Los Angeles Times. Sa mga panahong ito, nagpakilala siya bilang isang photographer at ipinakita pa nga niya ang kanyang daan-daang litrato ng mga babae na walang suot na damit sa kanyang mga office mates. Hindi ordinaryo, pero ayon sa isa sa kanyang mga naging subject, magaling magsalita si Alcala at tila madaling pagkatiwalaan. Ginawa niya ito habang ipinagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng kanyang susunod na biktima. Noong 1977 lang, 2 babae ang napatay at nagahasa niya. Noong November 9th, napatay niya si Jill Terry Barcombe at dinala ang katawan sa isang dirt path sa Mulholland Drive sa Los Angeles. Dito napagtanto ng mga otoridad na kinukunan ni Alcala ng litrato ang kanyang mga biktima dahil nakapose ang patay na katawan ni Barcombe, knee to chest position at walang suot mula sa bewang hanggang paa. Sa taon ding ito, napatay niya ang 27-year-old nurse na si Georgia Marie Wickstead. Nakita ang kanyang patay na katawan sa kanyang apartment at nakapose ito sa kanyang bedroom floor habang nakatali ang nylon sa leeg nito na siyang ginamit ni Alcala sa pagpatay. Noong 1978, habang patuloy ang kanyang paghahasik ng lagim sa Los Angeles, sumali pa siya sa The Dating Show. Alam niyo na kung ano ang nangyari doon. Sa taon ding ito, napatay ni Alcala ang legal secretary na si Charlotte Lee Lamb na nakapose din ang katawan nang makita ng mga pulis. Bilang remembrance, kinuha ni Alcala ang hikaw ni Lamb. Makalipas ang 1 taon, nakita ni Alcala ang hitchhiker na si Monique Hoyt sa Riverside County at agad niya itong pinasakay. Dinala ito ni Alcala sa kanyang apartment kung saan ginahasa niya ito. Pagkatapos ay dinala niya naman ito sa Joshua Tree, California, kung saan ginahasa na naman ito at pagkatapos ay kinunan ng pictures. Pero hindi niya pinatay si Hoyt. Dinala niya pa ito pabalik sa Riverside County kung saan nakatakas ang hitchhiker habang nasa gas station si Alcala. Agad nag-report si Hoyt at naaresto si Alcala pero nakabayad ng bail ang kanyang ina. Noong June 13 sa taong iyon, nabiktima na naman ni Alcala ang 21-year-old computer key punch operator na si Jill Marie Parentio.
Pinatay niya ito sa apartment ng dalaga. Pero noong tumakas na siya at dumaan sa bintana, nasugatan siya at nag-iwan ng importanteng blood sample. Nakita rin siya ng kaibigan ni Jill at natandaan ang kanyang mukha. Ilang araw lang pagkatapos nito, si Christine Samso, isang 12 anyos, ay nagbibisikleta papunta sa kanyang ballet class. Pero sa araw na iyon, hindi na siya nakauwi. Bigla siyang dinukot ni Alcala. Pero bago pa siya dukutin, nakausap na pala ng mga kaibigan ni Samso ang lalaking ito. Lumapit, nagpakilalang photographer. Agad na ipinag-sketch ng mga otoridad ng mukhang natatandaan ng mga bata at ipinakalat ito. At doon siya tuluyang nakilala ng kanyang parole officer. Pagkalipas ng isang buwan ay nahuli ng mga otoridad si Rodney Alcala sa bahay ng kanyang ina. Agad nilang sinuri ang loob ng bahay ni Alcala at may nakita silang isang resibo para sa isang storage locker sa Seattle. Nang pinuntahan nila ang storage, puno ito ng mga pictures ng mga babae at lalaking nakahubad. Isa rin na nakita sa locker ay ang hikaw ni Charlotte Lamb na kinuha niya bilang souvenir. Dumaan sa mahaba at matagal na paglilitis si Alcala kung saan siya mismo ang tumayong abogado para sa kanyang sarili. Tinatawag niya ang kanyang sarili na Mr. Alcala at tuwing ginagawa niya ito, pinapalalim niya ang kanyang boses. Hindi siya umamin sa pagpatay sa mga biktima at ang palagi niyang sinasabi ay hindi niya naaalala ang kanyang ginawa. Sa huli, napatunayang guilty si Alcala ng hurado at pinatawan ng death penalty para sa kanyang mga krimen. Sa dami ng pinatay ni Alcala, kahit nasa kulungan na siya, naghihintay sa kanyang parusang death penalty, marami pang nadiskubring krimen ang mga otoridad na siya pala ang may gawa. Noong 2010, nirelease ng New York at California Police Departments ang 120 pictures na kuha ni Alcala upang malaman kung may mga subjects pa nito na naging biktima ng serial killer. Sa totoo, nasa 1,000 pictures ang kuha ni Alcala pero hindi na nila nilabas ang iba dahil sa masyadong sensitibo ito. Isa sa mga tao sa picture ay si Christine Ruth Thornton na siyang naging biktima rin ni Alcala. Noong 1977, umalis si Thornton sa kanyang bahay sa Mississippi nang maghiwalay sila ng kanyang kasintahan. Huli siyang nakita na nag-hitchhike at hindi na nakita pang muli. Noong 2013, nakita ng kanyang kapatid ang picture ni Thornton sa mga nirelease ng mga otoridad. Si Thornton pala ang patay na natagpuan sa Granger, Wyoming noong 1982 pero hindi nakilala hanggang 2015 nang nagbigay na ng DNA ang pamilya niya. Sa loob ng halos 40 years, hinanap si Thornton ng kanyang pamilya at ngayon lang nila nalaman ang totoong nangyari. Sa mga taong ito, 73 years old na si Alcala at may demensya kaya hindi na maganda ang kanyang memorya. Pero noong nakita niya ang picture ni Thornton, naalala niya ang babae, pati na rin ang lugar kung saan pinatay si Thornton. Sa katunayan, isa sa unang mga sinabi ni Alcala ay, "Kilala ko ang lugar na yan. Lugar ko yan." Kinasuhan muli si Alcala para sa pagpatay kay Thornton, pero hindi na niya naabutan ang hatol ng korte pagkatapos niyang mamatay dahil sa heart attack noong July 24, 2021, sa edad na 77. Si Rodney Alcala, ang lalaking minsang lumabas sa sikat na palabas na The Dating Game, ay hindi na maalala bilang isang charming contestant. Sa halip, maaalala siya bilang isang halimaw na nagdulot ng matinding sakit at pagkawala sa napakaraming pamilya. Isa sa pinakakinatatakutang serial killers sa kasaysayan. Sa kabila ng kanyang talino, hindi niya nalampasan ang hustisya. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin si Cheryl Bradshaw na kinansel niya ang kanyang date kay Alcala, isang desisyong nagligtas sa kanyang buhay. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.